Good day po, Sir Johnny. Kung deactivated na ba yung FB ko, kahit ipopost po ako ng mga ola, hindi na yun makikita pa. Dami kasi harassments na, hindi naman sa hindi nagbabayad dahil nagipit lang. Nakabayad naman po ako for how many times, but ngayon gipit lang po. More power po at God bless. So muli, paki-subscribe na po kung newbies po kayo dito at suportahan na rin po ng mga legit at loyal subscribers ko po ang ating channel. Paki-hit na po yung thumbs up sign, share nyo na po at paki-hit nyo yung notification bell para sa mga videos natin about sa OLA. So sagutin natin yung tanong, no, kung yun ngang mga kung deactivated na ba yung kanyang FBI, hindi na ba siya mapopost, parang yun nga tao, hindi na makikita yung kanyang FB account kahit may post siya. Kasi ang problema dyan mga kajay, nalilinawin ko lang hindi ko kayo tinatakot dito sa ganitong klase ng harassments ng OLA. Kundi lilinawin ko lamang po, hindi naman po yung mismong FB ninyo ang kailangan nila para ma-post kayo o para mapahiya ng mga OLA agents. Okay? Medyo na malabo yung mata ko. Napawisan kasi. Tensya na po. Ngayon po, ang kailangan lang naman nila ay yung picture na kung saan tayo nag-apply, kung saan may hawak tayo mga ID pictures, di po ba? Minsan kinakrap lang nila yon. Tapos yung unang beses na nag-install tayo o nag-download at inallowed na natin sila, doon pa lang nakakuha na sila ng maraming pictures o kung ano man mga impormasyon na kailangan nila para kung sakasakaling hindi tayo makabayad, ipopost tayo ng mga yan. Yun po ang lilinawin ko. Hindi po ako nananakot. Binibigyan ko ka lang kayo ng ideya na yun ang mga dahilan kung bakit kahit wala na kayong FB o kahit nakalock na kayo, ay pwede pa rin nila kayong i-post sa social media. Diba? Yun po yung about na gusto kong ilinawin sa inyo. Hindi po porket naka-deactivate kayo, hindi na kayo makikita o hindi na kayo pwedeng i-post. Like nito, pakitaan ko kayo ng isa. Ayan. Paki-report na rin yung account na itong itong OLA agent na yan. Pakita ko sa inyo. Pero tatakpan ko rin yung picture ng tao na pinost nila na wanted. Ayan. Si Anusuka Hitsuki. Pakitulungan akong i-report yan. Report nyo. Ando lang naman po. Pakita ko sa may gilid. Sa may tuldok nyo. Yung tatlong dots na yan. Meron po dyan lalabas pag pinindot nyo yan na report profile. Pwede natin silang i-report about sa abusive or sa mga something na parang inappropriate things. O kaya something na maaari natin silang i-report para mawala yung kanyang account doon na sa ating Facebook o social media. Tulad niya, no? Magbayad ka ng utang mo, sabay wanted, sabay takpan natin yung picture. Okay? Ganyan lang po ang kailangan nila. Picture lang po natin. Hindi na po nila kailangan ng ating mga ng ating mga Facebook accounts para lang ipahiya tayo at para ipakalat na tayo daw ay mga scammer, tayo daw ay magnanakaw, tayo raw ay mga nagbebenta ng illegal o ipinagbabawal na gamot, may sakit na kung ano-ano man mga pinagkakalat nila sa social media, sa Facebook natin, tapos itatag nila o kaya kung ano man yung nakuha nilang information sa atin. Kaya ingatan rin po ninyo yung pag-a-apply sa mga OLA na kumukuha ng mga Facebook accounts. Okay po. Kaya nga lagi ko kayong pinapaalalahanan dito sa ating channel na kapag ganyan, red flag na po yan. Yung mga ganyang klase ng mga OLA na nangunguha ng FB account natin, ay mga SSS natin, mga login, ganyan. Mag-isip muna kayo bago nyo subukang pasukin yan. Kasi nga pag nagka-problema kayo dyan, pwede talaga kayong mapahiya, pwede talaga kayong pahiyain, at pwede kayong gawan ng issue. Tapos yung mga GC, kung naka-deactivate kayo, hindi kayo magagawan. At kung naka-lock kayo, naka-lock profile, ganun din naman, nakakagawa pa rin sila ng paraan makagawa ng GC from the spam message. Always check din yon. Kung gusto nyo malaman na baka kayo ay na-post na, tignan nyo lagi sa spam message nyo dahil may mga GC na kung saan pinapakita nila na yung picture nyo pinupusan nila sa kung saan saan niya, tapos tignan nyo yung mga nakapangalan doon, isa-isahin nyo yun kasi yung ganun yung nangyari sa akin sa spam messages po. Tapos ko lang nalaman na nakapost na pala ako sa dummy account ng OLA agent na yon. Okay, tapos sa buy and sell naman po medyo mahigpit na rin po ngayon. Hindi na rin masyadong gano'n, pero nagagamit pa rin nila pati sa mga Facebook page ng mga barangay po natin kung saan po tayo naka-residente, pwede po nilang i-post yung picture natin dyan na ganito ang ating
sitwasyon ngayon na pinopost nga tayo na scammer nga. Basta ganun mga kadyan. Lagi nyong iisipin na hindi na kailangan ng Facebook account natin, kundi yung mga nasa picture lang ng ating gallery na inallowed natin na buksan nila o mahalukay ng mga ola na yan once na ina-allowed natin sila. Kaya nga, lagi kong payo sa inyo, pag ganyan at may nalaman kayo na naipost kayo, report yung Facebook profile nung nag-post. Pagkatapos, kung may mga Facebook pages po na maaaring nakakita po ng ano nyo, alamin nyo kung saan kayo pinost. Pwede po yan. Spam message, always check. Okay po ba? Tapos ngayon kung naharas nga kayo, sabi ko nga sa inyo mas okay pa rin yung nagre-report tayo sa PNP o sa NBI Anti-Cybercrime. Much better po na gawin yun kaysa sa nagiging tahimik lang po tayo sa ating mga sitwasyon. Tapos dito nagsasalita about it sa sitwasyon natin. Kasi marami talagang hindi kumikibo nababayaan lang yung sitwasyon. Parang okay lang, hayaan mo na. Tapos okay lang, parang lilipas din niya. May mga ganun. Pero kung talagang hindi nyo kaya yung sitwasyon nyo, mag-open up kayo sa mga taong pwede nyo pagkatiwalaan at pwede kayong tulungan. Pwede naman ako, pero nga lang, advice lang po may bibigay ko sa inyo. Hindi ko po kayo talagang matutulungan na tulad magpunta sa NBI o PNP. Kasi minsan may mga humihingi na tulong sa akin, samahan, nasa probinsya. Hindi ko naman po kayang i-afford magbiyahe. Tsaka isa po, may trabaho din po ako. Yun lang po naman, kaya ina-advise ko kayo always na if you want to go to report din, magpunta lang po kayo sa mga PNP na pinakamalapit sa inyo, yung kung saan may anti-cybercrime. Tapos kung may kaibigan kayo nakakaintindi about sa utang ninyo na hindi nyo nabayaran, sila ang kausapin nyo. At kung nagulo man yung iba nyong kaibigan at di kayo naintindihan, wala po tayong magagawa. Hindi po natin hawak ang isip nila kung sila po ay galit sa inyo dahil sa nangyari. Talagi po ninyong tatandaan na yung sitwasyon na pinasok natin ay hindi naman natin gusto. Okay po. Kausapin lang natin. Ngayon, hindi talaga tayo iintindihin ng mga yan, hindi tayo papakinggan, wala tayong magagawa. They have their rights. Then, siguro, doon mo malalaman kung sino yung tunay mong kaibigan. Tapos, pag nakita nila nakapost ka nga, at ganon, siguro na maintindihan nila na naging biktima ka lang talaga ng mga OLA, harassments, di po ba? So, yun, sana nakatulong po yung ating sagot dito sa tanong na ito. Hanggang sa muli, mga Johnny, ito po yung lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.